saksi sa paghahari ng Diyos nagsasabuhay ng misteryo Paskal sa kapangyarihan ng Espiritu Santo kasama ang mahal na ina ang Birheng Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumanyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat kupanap sa banal na pagdiriwang ngayong umaga, dumulog tayo sa Panginoon at humingi tayo ng kapatawaran para sa ating mga pagkukulang at mga nagawang kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, may sa loob na naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang magiliw na pangungusap ay nakakaakit ng maraming kaibigan. At ang matamis na pananalitay, susuklian ng magandang sagot. Makipagbatian ka sa maraming tao. Ngunit, isa lamang sa 1,000 ang hihingan mo ng payo. Bago ka makipagkaibigan kanino man, subukin mo muna siya. At huwag mo siyang pagtitiwalaan agad. Sapagkat may mga kaibigang mapagsamantala na di mo maasahan sa oras ng pangangailangan. May kaibigang hindi nagtatagal at nagiging kaaway mo. At ibubunyag pa niya ang pagkakagalit ninyo. Ano pa't lalabas kang kahiya-hiya. Meron ding kaibigang kasalo-salo mo sa pagkain. Ngunit pababayaan ka sa oras ng kagipitan. Sa kasaganaan, didikit siya sa iyo na parang anino. Utusan niya pati ang mga katulong mo. Ngunit sa kasawi ay pababayaan ka niya. Pagtataguan ka at di mo na siya makikita. Lumayo ka sa kaaway at mag-ingat
sa kaibigan. Ang matapat na kaibigay parang matibay na kuta. Pag nakatagpo ka ng tulad niya'y, para kang nakahukay ng malaking kayamanan. Walang kasing halaga ang matapat na kaibigan. Hindi siya matutumbasan ng gaano mang salapi. Ang matapat na kaibigay, parang gamot na nagbibigay buhay at siya'y matatagpuan lamang ng mga may takot sa Panginoon. Ang may takot sa Panginooy makatatagpo ng tapat na kaibigan. At ang mga kaibigan niya'y tulad niyang may takot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagsunod sa Pupurihin kita poon, ikaw ay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Sa pagsunod sa utos mo, pangunahan Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod. Iingatan ka sa puso ko upang iyo'y di malimot. sa pagsunod sa utos mo, pangunahan Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan. Iyong buting idudulot sa akin ng iyong aral. sa pagsunod sa utos mo, pangunahan Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapang-akit, ako namay mag-aaral. sa pagsunod sa utos mo, pangunahan Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. sa utos mo,
sa pagsunod sa utos mo. Ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo po, pangunahan mo. Sa pagsunod sa utos mo, pangunahan mo. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay mamanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya kaya't kanilang tinanong, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magkasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Mga kapatid, na mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong ebanghelyo ngayong umaga, muli na naman pong sinubukan si Jesus ng mga Pariseyo, ng mga otoridad na relihiyoso noong kapanahunan niya. Albatid po natin dahilan kung bakit po nila ito ginawa. Nais po nila na makahanap ng pagkakamali sa kanyang pangaral. Nais na makahanap ng butas sa kanyang pag-angkin na siya ay sinugo ng Diyos. Sapagkat kung magawa po nila ito, malalagay po nila si Jesus sa alanganin at maaari nilang siraan siya sa harapan ng mga tao. Kung tutusin po, maaari po sabihin na hanggang ngayon si Kristo ay patuloy pa rin na sinusubukan.
At ito po ay nangyayari, ito po ay nagaganap sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Sapagkat ayon nga po kay San Pablo, ang simbahan ay ang katawan ni Kristo. Sa mali pong salita mga kapatid, sa mga hamon po na hinaharap ng simbahan ngayon, patuloy pa rin po na sinusubukan si Jesus. Marami po nangyayari sa ating kapaligiran na tinatanong at hinahamon ang Ebanghelyo at ang mga turo ni Jesus na pinangahawakan at pinapahayag ng sambayan ng Kristiyano. Sa ating pong Ebanghelyo ngayong umaga, sinubukan si Jesus ng kanyang mga kalaban tungkol sa isang bagay na hanggang ngayon po ay patuloy pa rin na hinaharap ng simbahan. At ito po ay ang usapin tungkol sa kasal, ang usapin tungkol sa matrimonyo. Sa panahon po natin ngayon, marami po ang naniniwala na nalalagay sa isang krisis ang kasal bilang institusyon at bilang pagpapahalaga ng mga tao. At ang krisis po na ito ay maaari po makita sa pagtaas ng bilang ng mga mag-asawang naghihiwalay, sa pagtaas ng bilang ng mga nagsasama na lamang at pinapaliban ang kasal. Madalas po narinig natin sabihin ng mga matatanda na mabuti pa noong araw nagsusumikap ang mga mag-asawa na lampasan ang pagsubok sa kanilang mga buhay. Kaiba po sa mga kabataan ngayon na tila kulang sa pananagutan, tila kulang sa katatagan, at tila para bang madali na lamang sa kanila yung makipagkalas at makipaghiwalay. Kaya nga po mga kapatid, isa po sa mga pangunahing gawain ngayon ng simbahan ay yung pagtatanggol sa pamilya at yung pagtataguyod ng kahalagahan ng sakramento ng kasal. Naniniwala po ang simbahan na nakasalalay sa katatagan ng pagkasama ng mag-asawa, hindi lamang yung kabutihan ng mga kabataan, ng kanilang mga anak, kundi pati na rin ang kabutihan at katiwasayan ng buong lipunan. At kaya nga po mga kapatid, hindi po maaari na hindi po natin maramdaman na katulad po na nangyari kay Jesus sa ating Ebanghelyo ngayon, at tayo po ay hinahamon ngayon ng ating panahon na tila inilalagay sa alanganin yung pagiging sagrado ng kasal at tuloy naghahati ng pagdurusa at paghihirap sa mag-asawa at sa buong mag-anak. Paano nga ba magagawa ng mga mag-asawa na itaguyod yung kanilang pagsasamahan at gawin itong matatag sa harap ng pagsubok at hamon na binabatuan ng mundo ngayon? Sa akin pong palagay, kung ilalagay po ng mag-asawa ang Diyos sa kanilang pagsasamahan, magagawa po nila maging tapat sa isa't isa at magagawa nilang maging matatag sa kanilang pagsasamahan. Kaya nga po sa ating misa ngayong umaga ngayon, ating ipanalangin ang lahat ng mga mag-asawa na nawabuksan nila ang kanilang mga sarili sa Diyos at gawin ng Diyos na bahagi ng kanilang pagsasamahan. Makahanap nawa sila ng lakas sa ating Panginoon, lalo na sa panahon ng pagsubok. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo para sa matapat na pag-iibigan ng mga mag-asawang pinagsama ng Diyos. Sa bawat kahilingan ng ating tutugon, Diyos ng mga mag-asawa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng mga mag-asawa, dinggin mo ang aming panalangin. Saan? Bakit wala doon? Upang ang mga mag-asawa ay maturuang mag-ibigan sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, magpakailanman, manalangin tayo. Diyos ng mga mag-asawa, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga nagbabalak mag-asawa at magpamilya ay maghanda sa pagpapalaki at pagpapaaral ng mga anak, manalangin tayo. Diyos ng mga mag-asawa, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga di mag-asawa ay huwag magsama
at ang mga nakiapid ay magbagong buhay na, manalangin tayo. Diyos ng mga mag-asawa, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang ating bansang Kristiyano ay huwag mag-isip na gumawa ng batas para sa paghihiwalay ng mga mag-asawa, manalangin tayo. Diyos ng mga mag-asawa, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mahabagin, pag-isahin mo ang lahat ng tao kay Kristo at sa Espiritu Santo na siyang pag-ibig ninyong dalawa magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon aming paglingkuran, hinihiling naming naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang taong nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukog. Sa hangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan ng kapanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, tinaghati-hati na yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami natubos sa tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo.
Tinadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit Sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang sinuman sa akin nananahan, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa amay nagbigay
ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana'y manahan, at piling ko sa inyo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Pinili ka, tinira upang manin ng mamunga't bunga mo'y manatilihin. Umayo ka, mamunga ng masagana, gagalak kang walang hanggang ipamamana. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Pinili ka't tinira upang mahalin ng mamunga't bunga mo'y manatilihin. Umayo ka't mamunga ng masagana, gagalak kang walang hanggang ipamamana. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla na yung tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre